una niyang inihahanda ang turon. Napalambutan po yung mga sangkap na almost 1 hour mahigit. Ang sikreto ng matamis na turon ni Victoria, ang sahog nitong minatamis na saging. Papahiran muna po natin siya ng ube para lasang-lasa po sa gilid. Next naman po, Pero unang programa po tayo nitong Pebrero. Maraming salamat po sa inyo. Samantala, simula na po ng ating makabuluhang kwentuhan. #KMJS na. Maghahanap pa kayo ng kakaibang resort na mapapasyalan ngayong bakasyon? Ang resort na ito may malaking pool, water slide, cottages, at air-conditioned rooms para sa mga gustong mag-overnight. Pero kapag kinunan na ang resort ng drone shot, ito ang tatambad sa inyo. Ang resort kasi nakatindig pala sa gitna ng mga burol. At hindi lang basta-bastang burol, kundi ang sikat na Chocolate Hills sa Bohol. Ito ang Captain's Peak Garden and Resort sa bayan ng Sagbayan. Pero teka, parang may mali. Not a good idea. It destroys the beauty of nature. Hindi nakakatuwa. Bakit pinahintulutan yan? Ang ilan, dinaan na lang sa meme ang kanilang pagkadismaya. So, ang tanong, pwede na ba ito ngayon na sa mga natural wonders katulad ng Chocolate Hills, maaari nang magtayo ng resort? Nito lang Miyerkules, dahil na rin naging mainit sa mata ng publiko ang resort, pinag-utos na ng otoridad na itigil ang operasyon nito. Ang pamunuan ng resort naglabas ng opisyal na pahayag. We are deeply saddened by the recent backlash and criticisms surrounding our construction activities. We are committed to address concerns and find mutually beneficial solutions. Katunayan nitong Huwebes, ang mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa Bohol, Apat na din nagkakabit siya. ng karatulang nagpapatunay Diba? na isinasara na nga Ito lang ilalagay ko dyan. Gayunman, ang resort manager na si Julieta, Para hindi masira yung buhok niya sa plancha. Nilalagyan ko ng bitres. Bakit sasabihin ka na, bakit giniba mo yung Chocolate Hills dyan sa Bohol? Wala naman kaming giniba. The provincial Ganito government lang. declared foreclosure. Paano na yung mga kasamahan ko nga nagtatrabaho po dito, 16 employees po. Asa namin dapat mangitaw trabaho? ang resort pag-aari raw ng kanyang kapatid, ang kapitan ng barko na si Edgar Buton. Taong 2005 daw nung nabili nila ang 6 na hektaryang lupa Yeah. kasama ang 3 burol ng Chocolate Hills. Kasama na po siya sa title. 3 hektarya sa kanilang property ang ginawa nilang resort. Acidic kasi yung lupa na galing sa Chocolate Hills po. Hindi siya maganda sa tinanim namin po. Nag-request po kami sa PAMBI yung mga proposal projects namin i-present sa kanila kung okay ba po. Pinuntahan po nila yung area. Hanggang taong 2018, Paubos na siya. ng approval mula sa DNR Pero ilang linggo ko na itong Protected Area ginagamit. Management Bureau para sa pagpapatayo ng commercial Nilalagyan ko lang Sumunod siya na taon, kada nakuha naman kasi daw nila piplansyahin ang ko business siya. permit Ayoko mula naman sa lalo na yung lokal real na hair ko. pamahalaan ng Ayoko siya Sagbayan. nasisira Ito dahil po sa yung plancha. latest pang-clearance. So, Dito nilalagyan na ko talaga siya nagsisimula nito. ang construction ng resort. Pampashiny rin to ng hair. 2022 po nagkaroon na po ng Bitres. swimming pool ang Captain's Peak Resort. Yun na ang simula po na maraming guests na gustong maligo sa pool. Yan. Pero ang ibang hati, ang opinyon, Pangit tignan, lalo na nung nakita sa na nakagitna siya sa hills. Kung maganda naman nakakatulong sa mga tao dahil madadagdagan yung papasyalan, okay lang. Kaya lang kasi Yan. natural resource yan. Yan na. ang presidenteng ito, See? suki na raw ng resort. Ito kasi ang takbuhan nila sa tuwing gusto nilang mag-relax. Abot kaya raw kasi ang entrance fee mula 75 hanggang 110 pesos kada tao. Malayo kasi kami sa beach, kaya mostly sa mga swimming pool kami nag-outing. At idinaos din pala sa resort ang ilang mga aktibidad. Katunayan, nito lang nakaraang buwan, ang Bohol Provincial Meet 2024 Swimming Competitions. Dito pa raw isinagawa. Para wala naman ang Yan, sarili ganyan kasi siya nga, kanipis di nga guys. ako Matagal nag-expect nga na nang siyang may ganyang gawin. issue pala. Pero, worth May it. 2023, nung kinilala Gagawin ng ko UNESCO is, o ng wait lang. United Nations Educational, Gagawin ko Scientific and is, Cultural Organization, ang ganito muna Bohol siya. bilang Lagay ko yan sa gilid ng hair ko. Global Geopark sa Pilipinas. Plansyahin ko muna Sikat siya. ito dahil tuwing tag-araw, Ganito. kukulay tsokolate ang mga burol
Depende sa sikat ng araw. Sa proklamasyon bilang 1037 na inilabas noong July 1, 1997 ni dating Pangulong Fidel V. Ramos, kailangang maprotektahan ang nasa 1,776 na mga burol sa Chocolate Hills Natural Monument na matatagpuan sa mga magkakatabing bayan ng Carmen, Yan. Batuan, Pilar, Valencia, Sierra Bullones, Meron at kasi itong Sagbayan. pamplansya. Tira mo 119. Tawag ka na lang to 129. So, meaning to say, may mga private owners na. Kahit mga private properties po siya, any activities, any development na i-introduce mo doon sa area, you really have to seek approval and clearance from the DENR. Meron naman kaming mga certificates po. We are allowed to build below the Chocolate Hills. Approved Yan. po sa kanila. The DNR is the only government agency na merong authority para i-dispose, manage, Tapos supervise meron rin pala yung mga ako. protected Nakalimutan areas. ko. Meron siyang safety implication sa mga Ito magtatayo. naman galing sa ng mga Brimood. lugar na yun. You also have to consider Spray net. maging Brimood pollution, spray net siya. smoke ng mga vehicles na makakasagabal. Ito yung pinang-spray ko para tumagal yung kulot. Ayon sa DENR, bagamat nakasecure daw ng kaukulang permit ang Captain's Peak Ganyan siya, Garden oh. and Resort sa ibang ahensya ng gobyerno, Yan, wala ganyan naman siya. daw silang maipakita So, ginagawa ko o is Environmental Compliance ganito. Certificate. Talagang yung ECC na nakalimutan ko pag-process, yun talaga yung malaking kamalian ko po. Dahil po sa pandemic 3 years po siguro yun yung pinakamalaking lapses na nagawa ko. In September of 2023, the Konti Division lang Environment muna. Officer of Bohol found Alam out naman, that guys, they oh, had diba? constructed without the Super, ECC super and ganda. issued a notice of violation, Kaya ko siya including a hinati sa request for them to ganyan. stop their Para operation. mabilis ko They siyang continued to operate. In fact, they mahati. actually wrote Kasi the maliliit na NRO kulot requesting gagawin for the ko lifting of the kada order since they had kada already isang applied for layer. ECC, which the PENRO denied. We have learned that there was a temporary closure order by the DENR. If only we were received an official copy of that order, we will stop the renewal of that business permit. Hindi rin daw sila accredited ng Department of Tourism. We are not qualified pa po kasi yung sa DOT po, meron po silang require na 10 rooms. Sa ngayon po, yung existing rooms po namin is 3 lang po. To be fair, no, with the property owners, they should be afforded explanation from the agency na merong jurisdiction Tsaka ko siya kinukulot sa ko. cases na to because they went through the process na meron namang guidance. Now, moving forward, anong mangyayari? That has to be addressed by the proper agency, which is the DNR. Should the closure be permanent, that has to undergo process. Hindi po kami talaga papayag. Ang laki na na-invest ng kapatid ko. Ipag-succeed na po yung ECC namin, Yun makapagsimula lang. po kami muli. We are monitoring Kasi closely kita to lahat. ensure that they remain closed and not open to operate. Ang DOT o ang Department of Tourism naman, matagal na raw idinulog sa provincial government ng Bohol ang pagtatayo ng mga establishmento sa lupang-isaka ng Chocolate Hills National Monument. Katunayan, hindi lang ang Captain's Peak Garden and Resort sa Sagbayan ang nagtayo na ng istruktura sa burol. Pati ang mountain resort na ito sa bayan din ng Sagbayan at ang Yan view siya. deck namang ito sa bayan ng Carmen kung saan sa mismong Super gilid ng duper burol cute. gumawa pa ng hagdan. There have been efforts made in Congress and formalized with the Enforcement Bureau within the agency. We need to listen both to the cry of the earth and the cry of the poor. Before tayo magkaroon ng mga masasamang comment, pag-aralan muna natin yung buong issue sa perspective ng batas, sa perspective ng mga empleyado, sa perspective ng mga responsable sa pagbigay ng mga permits. But at the end of the day, if it is a protected area, kinakailangan natin protektahan. Sabi nga ni Forrest Gump, life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Kagaya na lang nito. Na ni sa hinagap, sinong mag-aakala magkakaroon ng ganitong klaseng mga istruktura sa ipinagmamalaki nating Chocolate Hills. Susunod, lalaking nanguhuli lang ng alimango sa malayong bayan ng Panglima Sugala sa Tawi-Tawi. Inapake ng buwaya. Kulot talaga ako, guys. Tapos dati nung bata ko, lagi nila ako inaasar na kulot. Hindi naman inaasar. Tawag nila sa akin is kulot. May biglang
So, syempre nagdalaga na, ganyan, ganto. Ganto talaga yung kulot ko guys. So, ganyan na ganyan din. Ganyan, malalaki siya. Pero dito sa unahan, straight. Tapos yung dulo kulot. Kung saan may mga nakasuksok. Ayun, nagpa-straight ako. Tapos ngayon tuloy nahihirapan ako. Nagkukulot ako. Ninyo. Kukulot na ako mag-isa. Imbis na hindi ako namumroblema. At totoo bang may dalang mga itong angyaw o sumpa? Lahat ng pages nandoon kami tapos nilagyan ng blanket. May confirm nyo na si Marie talaga yung naglagay nung Diba? Mas madali siyang hati-hatiin pag inati mo siya sa ano. Naguhulog tayo ng barya sa isang wishing well. Ganito rin ang ginagawa ng mga tiga-barangay Silo sa CI sa Zamboanga, Sibugay. Naguhulog sila ng barya sa isang mahiwagang balon na umuusok at kumukulo-kulo. Ang init ng panahon ngayon, mas pinatitindig ng ibinubugang enerhiya ng isang balon. Sa barangay Silo, sa CI, sa Zamboanga, Sibugay, ang tubig kasi nito tila nagngangalit, umuusok-usok, at kumukulo-kulo. Parang sa kaldero po yung tubig. Minti siyang energy. Nakakapasok talaga. Maluluto po Diba talaga worth yung buong it? katawan Magkano ko. lang to? Kahit pa tila high blood ang kanilang balon. Chill lang daw sila rito. Tinutupad daw kasi Pain ito mo lang pag ang mainit na kanilang mainit mga na. Tapos bitawan mo. Maghuhulog po sila ng piso, tapos nagpe-pray sila na may mangyari siguro sa buhay nila. Pabalik-balik sila dito kasi nakakagamot daw ng sakit. Gaya ng may bahay na si Resty. na Kaya tatlong niyan, hindi beses ko mulot nagulog ulitin ko ng ulit yan. pisong barya. Sabay hiling na gumaling ang kanyang mister. Nahitabo ni atong niaging tuig. Dili siya kalakaw. Alas 6 sa hapon gumagto din halaga. Nangumuyo ramay. At makalipas lang daw ang 2 linggo, di umano, himalang bumuti ang pakiramdam ng kanyang mister. Halian ang akong bana. Wala ra po na mo siya gidala og doktor. Wala ra po na ko siya gipahinom og tambal. eventually kasi pag nag-rest na yung muscles natin, no, babalik din siya sa dati. Kaya nawawala na yung pain, gagaling na ito. Ang 46 anyos namang si Claudia, wini-wish sa balon na gumaling ang sakit niya sa balat. Dito yung kumakati sa akin. Dito. Lahat. Tapos yung dito. Dito. Ang tubig sa balon, kanya na rin ipinanliligo. Ito rin ang tubig na tayo pupunas ko See? sa mga It's katawan so ko pretty na cute. Hindi na yung tulog ko kasi Last wala na yung to sa kain. isang strand, Mga oh. 2 linggo mahigit po kasi Kanina tumayo last. naman yung mga ano niya sugat. Wala nang ibang gamot kundi yung tubig lang. Ang kumukulong balon, malapit sa bahay ni na Pearly. Unang beses po namin nakita tong balon dito po sa lugar namin. Nagulat po talaga kami kasi po kumukulo yung tubig. Parang gusto ko pa siyang hatiin sa maliliit. Kasi naumpisahan ko na siya. Okay na. Okay na ako May dyan. lalim itong humigit kumulang 10 metro at nasa 8 by 7 feet ang lapad. Sa mga nagtatanong kung ano ang lasa ng tubig, maalat daw ito. Kaya hindi iniinom ng mga residente. Ginagamit namin araw-araw para sa CR, hugas ng kamay. Magpupunas ng katawan, saka yung mga kamay ng Mawala po yung mga pagod namin sa mga kati-kati. Yan, Sa guys, init pagiging nga rin maganda daw ng yung dulo tubig, niya. kaya nitong makapaglaga ng itlog. Ibabalot po namin ng plastic cellophane. Kung naluluto naman siya ng 6 minutes, gagawin natin dito, sir, kukunin. Tapos try natin pong i-open yung itlog po. Ang tubig na umaagos mula sa balon, ginagamit din nila sa pagkatay ng mga hayop. Yung dumadaloy na tubig, lalagay namin sa tabot. Ginagamitan po namin siya ng makapal na palanggana. Mainit siya, sir, pero Yan na maayos siya. din pag ito yung ibubuhos First sa tuyo po. strand. Ngunit hindi lang pala ito ang balon, usok at Yan na yung kumukulong usap. sa barangay Silo. Isa na ang balong ito na nasa kalahating kilometro ang layo sa balon Yan na siya. malapit kina Pearly. 2 talampakan Pero hindi lang pa ang yun lalim tapos. at isang Papakita ko yun talampakan ang after lapad. tapos. Medyo mahaba tong video. Gagawin ko sa 3. Tiin ko na lang part 1, part 2, part 3. Noon, kinakailangan pa So, raw ayan ng na siya. magsasakang Lalagyan ko lang siya na nitong magpakulo galing ng sa Brimod. tubig pampunas. Ngayon, Spray nakatipid net. siya. Brimod. pang
alis ng Yo. at saka ang kape sa katawan. Malaking pakinabang man sa mga residente ang tubig mula sa balon. May ilan namang nababahala. Konti lang. Isang spray lang. Paubos na nga siya. Umuusok po siya. Pero madami Ano pa po yun. ng hangin. Konti lang kasi Masakit po nilalagay talaga, sir, kasi ano, Yan siya, baho-baho oh. talaga ng asupre po. Si Pearly sa balon. Minsan na Ito na tayo sa second. na-disgrasya. Nung nagsampay po ako ng damit, Second na-slide po yung is here. sinilas ko. Tapos nahulog po ako dun sa may kanal po. Sobrang init po talaga. Kaya makaiwas aksidente. Bibili na nga ako ng stand ng phone. Habang ang mga umuusok, Para naman usok maayos yung nilagyan pagkakaan nila ko. ng mga tawirang kahoy. So far, sir, Ano wala ko namang ng mga bata camera. na naglalaro na Yan. doon talaga within sa balloon. Our sila, sir, our. Pero First is planchain singlalim muna ng natin balon siya. na iniisip ngayon ng mga residente kung bakit nga ba ang kanilang balon umuusok at bumubula-bula. Yung part kasi po ng river namin, ganun din. May kumukulong tubig din. Singaw ata ng bulkan. Susunod, ang wish nilang masuri ang kanilang wishing well. Wish granted sa pagbisita ng mga kawani ng DENR Region 9. Temperatura po ng tubig nasa around 68 to 69. Chinek ko din po kasi doon sa mapa ng PHIVOX. And so far po, Ang malaliman ritong investigasyon sa aming pagbabalik. Balon sa Barangay Silo sa CI sa Zamboanga, Sibugay. Naglalabas ng tubig na hindi lang nagngangalit sa init, umuusok-usok at kumukulok-kulok. Parang sa kaldero po yung tubig. Minti siyang init. Nakakapasok talaga. Maluluto po talaga yung buong katawan. Para malaman ang misteryo sa pag-usok at pagkulo ng tubig sa balon, binisita ito ng mga kawani ng DENR sa Region 9. Temperatura po ng tubig nasa Yo. around Ah. 68 to 69. chinek ko din po kasi doon sa mapa ng PHIVOX. And so far po, Luzon, Visayas, Mindanao. Tutok na! Siya ang 27 anyos na si Ron John na ang tawag Man of God. Ang ganda, Kung oh. sino man daw ang naniniwalang walang himala. Gusto ko yung sobrang lilit niya. Matagal siyang gawin pero worth it naman. Kesa naman kasi lagi ako nagpapaayos sa salon. 300. Di pag sunod-sunod yung lakad namin mag-asawa. Magkano din nang hinayang ako. Buti na lang nabili ko to. Ang mura niya, guys. Tapos bibili lang ako ng spray net. Biruin mo, 129. Tapos itong spray net, 129 din, 300. Ang tagal ko nang nagagamit. So ilang beses ko na siya nagamit. Kaya konti na lang yung laman. Kaya, recommended ko to. Pero meron pa akong isang spray net na nakita na mabango talaga siya. Bet ko yun. Pero ito is mura. Nagagamit ko. Di ba? Matigas na yan siya. Hindi na yan basta-basta babalik. Pag niliguan mo, tsaka na lang babalik dahil yan sa spray net. Yan siya. Second. Pero mamaya pa natin yan spray ng spray net. Yan muna siya. Meron ba o walang himala? Ang babae sa video, ang tigatubahon, Misamis Oriental, na si Annalisa, na stroke daw noong 2020. High blood yun, na-stroke na yun ko, ma-ICU yun ko, ipirahan, nawa ko'y kwarta, iulit ko. Mula noon, nahirapan na raw siyang maglakad. Hiwi na ko, ano na ko, happy na ako mamatay. Hanggang ipinakilala raw siya sa isang pastor mula Cagayan de Oro. Maliyok na sa Panginoon Jesus. You are free. Nagbanglay na ko, nakita na gid ko, balibarat gid ko, landibarot. Sino ba itong pastor na di umano mapaghimala ang mga kamay? Dito siya matatagpuan. Ito lang yung sa ayoko Cagayan de dito Oro sa City, plancha na ang to. 27 Pero anyos kung sa na price si niya naman, di mo na Pastor kailangan Ron. magreklamo kasi hay nako, it's so mura lang no. Ang kanya raw healing Okay, sessions 20 minutes na. ginagawa sa Go na kanyang tayo sa bahay part na
3 para makita natin yung result. Masyado talaga siyang matagal gawin, guys. Itong video na to ang magpapatunay kung gaano katagal gawin tong buhok na to. Videohan ko to hanggang pagtapos.